banyo, karaniwan na ang mga eksenang ganito. Tiis-tiis muna habang walang perang pampagawa ng banyo. Ayon sa Environmental Health Reporting ng Department of Health noong 2006, sa 16 na milyong household sa Pilipinas, 12 milyon lang ang may maayos na palikuran. Ang 4 na milyong natitira, kanya-kanyang diskarte. Ano yan? Ano yung hawak ko? Ano yung hawak ko? Samot-saring sakit ang makukuha sa maruming kapaligiran ayon sa Department of Health. Kadalasan, sa kontaminadong tubig kumakalat ang sakit na typhus, cholera, pagtatae at amoebiasis. May mga lugar naman daw na pinatayuan ng public toilet ng gobyerno. Kaso, imbis na mapakinabangan, bodega na lang ito ngayon. Gumawa na lang daw ng paraan ng mga taga rito para magkaroon sila ng banyo. Ano pa nga ba ang pinakamadaling solusyon, kundi idiretso ang kanilang dumi sa ilog Pasig? Ito po, may bahay na. Sila na sinasabi nila. Ito po, kita niyo yan, tubig, ilog Pasig na yan. At ito po, yan, diretso lang po yan sa ilog Pasig. Naliligo doon na lang sa kalsada. Kung mapapansin niyo yung mga kalsada dyan, basa siya, di ba? So doon na lang ang tao naliligo, nagigig sila ng tubig. Tapos, yun na. Sa ilalim ng Local Government Code, responsibilidad ng lokal na pamahalaan na pangalagaan ang kalusugan ng mga nasasakupan nito. Nakamamanghang isipin na sa kabila ng modernong panahon, marami pa rin tayong mga kababayang nagagawang magtiis sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon. Kailan kaya sila makakaupo sa pinakahihintay nilang mga trono?